Sige po, taas po yung kamay natin lahat. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Salamatan po natin mga testimony na narinig po natin sa araw po. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed morning, Papa. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord God. Our Thank you life sa in natin sa young ating life in service Cavite. na ipinagkaloob mo sa aming Panginoon. Thank you for the gift of life, for the gift of family, for the gift of salvation, Lord God, sa bawat isa na nandito ngayong Panginoon. And thank you sa testimony na narinig po namin sa umaga po na to. At alam po namin na ang bawat isa ay may katulong ng testimonyo na gustong ipabatid sa bawat isa. Hallelujah. Alam po namin ang bawat nakaupo dito, Panginoon, sa inyong gawain ay patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, at sa bawat buhay na nandito ngayon, Panginoon, ay meron kang ginawang kabutihan, meron kang ginawang milagro sa buhay ng mga tao na nandito ngayon, Panginoon. And salamat, Panginoon, sa bawat testimonyo na ito, Panginoon. Hindi man po nila nailahat sa ngayon ang kanilang mga testimonyo, but we pray, decree, and declare as one of the spiritual daughter of your servant na darating yung panahon, na darating yung araw, Panginoon, na sila mismo, O God, ipasisigawan kung gaano kakabuti sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kung paano mo binago ang mga buhay, kung paano mo binago na noon sa kabila ng mga kasakitan, problema, mga kawalan. Ngayon, Panginoon, nananatili silang nagtitiwala, nananatili sila, Panginoon, na nandito again sa iyong gawain, Panginoon, dahil ang bawat isa na nandito, Panginoon, ay may ginawa kang milagro, may ginawa kang kabutihan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, O God. And today, as we gather this Sunday service, O God, ang mga plano, gawa ng kaaway, laban sa buhay ng mga bawat tao na nandito ngayon sa iyong gawain, O God, pinapawalang bisa lahat sa pangalan ng Jesus. Cancel every words of the enemy against their life, O God, against their financial, O God, against their health, O God, in the mighty name of Jesus Christ. And as we are connected to this ministry, O God, as I am working under the supervision and anointing of your servant, O God, I decree and declare that this family will remain untouchable, immovable, undefeatable, unshakable, unreadable, unstoppable, unbreakable, and invisible in the eyes of the enemy, that no weapon formed against them shall prosper. In the mighty name of Jesus Christ, that every stronghold ng mga kaninulunguan, Panginoon, wala sa araw na to, at masisira lahat sa pangalan ng Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. And today, I speak wisdom, knowledge, understanding, O God, at the moment makapakinig sila, O God, ng iyong salita, matutwist lahat ng mga prinsipyo na hindi nakaalam sa iyo, O God. In the mighty name of Jesus Christ, at lahat ng mga maling practices na ginagawa, in the mighty name of Jesus Christ, through your word, O God, matutwist, O God, sa iyong salita, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, and I speak your love, your joy, and your peace, your fruit of the Holy Spirit, O God, ang malayang may paramdam ng bawat isa, Panginoon, sa bawat isa na nandito ngayon, O God, maging sa kanilang patuloy, Panginoon, patuloy na mararamdaman ang pag-ibig mo, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon, ang kagalakan mo sa kanilang mga pamilya, Panginoon. In Jesus' mighty name, let's put the blood of Jesus to cover sa testimony na narinig namin, Panginoon, and to cover this congregation, O God, to cover each one of us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Paman po natin ang ating Lord, hallelujah! Praise the Lord, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Once again, shout hallelujah! Hallelujah! Taas ang kamay. Sabi natin na kanina, the moment na nakataas ang kamay, that's the time na inaangkin natin yung kabutihan ng Panginoon.
Blessed morning, family. Blessed morning, family. Blessed morning, family. Masaya ako Masaya ako. na nandito ulit tayo ngayon. Nandito ulit ako. Masaya ako Masaya ako. na nagkita ulit tayo. Tayo. Ayan, palakpakan po natin. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. So, ayan. Hallelujah, praise God. Ayan, masaya po ba tayong lahat? Amen. Diba, sabi nga rin kanina, masaya ako na nandito ako. Ibig sabihin, masaya tayo na nandito tayo ngayon. Amen? Amen. Sino nakakaramdam ng init? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Noong una, lalo dito upo kasi malamig. Ngayon, ayan, mainit. Ano lang po yan, kailangan ko linisan na. Kaya yan siya, kaya siya rin yung mainit. Hallelujah. But glory to the name of Jesus. Hindi yan magiging hadlang sa araw na to. Amen. Hindi yan magiging hadlang para tatanggap ka ng magpapala mula sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya pinilig talaga tayo ng mabuti na. Sabi nga, kalimutan muna natin ano man yung mga abala dyan sa tabi-tabi. Iwasan muna natin na mag-distract tayo. Amen. Yan, init na yan. Wala yan. The moment na marinig mo ang salita ng Panginoon, hindi mo mararamdaman yung init. Yan, init dahil walang aircon, ba't mararamdaman mo yung init? Dahil sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Amen? Yan, yan yung mararamdaman natin. Hallelujah, praise God. So before we start, hallelujah, palakpakan po natin once again ang ating buhay na Diyos para Praise sa the Lord. presensya. Hallelujah. Na nandito ko ngayon, hallelujah, family from Quezon West. Palakpakan po natin. Hallelujah, family from Pabakay. Hallelujah, praise God. And also, family from Puso Perez. Palakpakan po natin. Hallelujah, and also family from General Trias. Palakpakan natin. Hallelujah. Hallelujah, praise God. And also, our family here in Naik, Nayang Basement. Praise the Lord. That's Meto, and Hallelujah. also Kasinaya, Northeast. Ayan, palakpakan natin. Hallelujah, praise the Lord. And also, lahat dito, hallelujah, our mga leaders, palakpakan po natin ang ating buhay ng Panginoon. And also, all the ministers. Ayan, praise God. And all the pastor, Pastor Leo Laguman, and Pastor Baby Bebas, palakpakan po natin ang ating buhay. And also, our spiritual parents in the Lord, Dr. Robin Charles and Dr. Robin and to all our viewers, hallelujah, glory to the name of Jesus, to those who's watching this live streaming, hallelujah, be blessed in the land of the living, and the moment na nakakonekta ka sa propeta ng Diyos, hallelujah, lahat ng deklarasyon, lahat ng propesya ng propeta ng Pilipinas, shall come to pass over your life, even your family, na nakakonekta sa iyo, pagpapalain ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise God. So once again, shout hallelujah. 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 Once again, shout hallelujah. Hallelujah. Lahat ng kamay, itaas ang kamay. Hallelujah. Ayan, pag sinabi, hallelujah. Hallelujah. Kamay na mataas. Ayan, hallelujah. Ayan, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kaya palakpakan po natin ang ating Thank you, Jesus. Okay lang po talaga sa inyo yung mic kasi parang mahina siya. Okay lang. Okay lang po. Ayan, sige. Jesus. So, ayan. Are you ready, family? Amen. Sabi mo sa katabi mo, family. Family. Are you ready? Are you ready? Nakakapakinig Nakakakinig ng salita ng ating Panginoon. ng salita ng ating Panginoon. Ano pong sagot? Amen. And praise God. So sabi dito, in the book of Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 11. Ayan. Sabi dito, sino po may dalang Bible? Ayan. Ayan. Yan. So pwede nyo po dyan mabasa kung sino po may madalang Bible, may dalang cellphone. Ayan. Pwede nyo po dyan mabasa. Glory to Jesus. Dahil nung ngayon natin, magawa din po natin ang parang our hallelujah, praise God. So sabi dito, sa 10, sino man sa inyo'y hubad, magsusunog ng kanyang anak bilang handog.
Huwag kayong magpupula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. 11. Ng mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Naintindihan, family? Naintindihan? Amen. Hallelujah. So, sige na po, taas po kamay. The moment na babasahin natin yung verse, taas po yung kamay. Ayan, para natin mapasok talaga sa isip natin. So, once again, sabi po dito, sino man sa inyo'y huwag magsusunod ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong maghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasampulit sa mga espiritu ng namatay. Amen. Praise the Lord. So, ano pinagkaiba ng espiritu at ng tao? Ayan. So, yung tao, ayan, tingnan mo po yung katabi mo. Yung katabi natin, tao, yan. Nakikita natin, gumagalaw, buhay. Yan, nakikita natin, di ba? Amen. Yung tao, nakikita natin. Yung espiritu, hindi natin nakikita. Amen? Amen. So, yan, kalabitin mo yung katabi mo. Ayan, so, mamili. Amen. Makinig talaga ng mabuti. Hindi tayo na mabuti. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, we are not talking here about religion. Hindi tayo, we are not talking about religion. Or we are not talking about sa mga trabaho na kaya natin gawin, sa kalakasan na meron tayo, hindi po natin pinag-uusapan yan, but we are talking about spiritual. Amen. Amen. Amen, family. Amen. Ayan. We are talking about what people is doing. Pag-uusapan natin ngayong araw na to kung ano yung mga ginagawa ng mga tao. Amen. Amen. Ayan. Ayan. We are talking about the system of spirituality. Ano ba yung spirituality? Ayan. Ayan. Yeah, spiritual. Yan nga, yung hindi nakikita. Diba? Kasi yung tao, nakikita natin, nakahawakan natin. Ayan. So, we are talking here about spirituality. Amen, family? Ayan. Kung walang spiritual, ibig sabihin walang physical. Amen. Diba? Kung wala na yung espiritu, wala na rin yung physical. Diba? Wala din, wala na. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Ito. So, sabi dito, in the book of Hebrews, chapter 11, verse 2 to 3. Kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Number 3, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Amen, family? It's spiritual. Amen? Amen. Ayan. So, sabi dito, lahat ng mga sitwasyon sa ating buhay, it's not all about our work, our job. Amen, family? Hindi patungkol sa mga tao na against sa atin, kundi against sa mga espiritu behind sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Amen, family? Diba? Sino naniniwala dito? Na the moment na may kaaway tayo, hindi siya yung kaaway natin. Sino naniniwala doon? Amen. Ayan. Yan yung mga dating nandito na, yung mga dating umatin na dito, alam niyan. Na hindi tayo nakikipaglaban sa laman, hindi tayo nakikipaglaban sa tao, kundi nakikipaglaban tayo through spiritual. Amen? Amen, family? Amen. Ayan. Thank you, Jesus. Praise the Lord. So, Ephesians chapter 6, verse 12. Ayan. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman
espiritual sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Amen. Praise the Lord. Ayan. So sabi dito, masamang espiritu. Amen. Lahat naman tayo naniniwala na ang tao, the moment na buhay, because may espiritu pa. Amen. Pero alam nyo ba, na the moment na ang tao is merong mga pag-uugali na hindi galing sa Panginoon, alam nyo ba, merong pang espiritu behind sa tao na yan. Kumbaga, dark spirit. Amen, family. Amen. Amen. So, nakakakilala dito kay demons. Ayan, demon spirit. Alam naman natin na sa demon spirit, yan, ang trabaho niyan is yung yung maraming magagalit, laging magselos, laging mainis, laging mainisin, yan, laging galit. Diba? Kaya nga humahantong sa sakit at karamdaman. Amen, family. Ayan, so Amen. hindi daw tayo laban sa laman, kundi nakikipaglaban tayo sa mga masasamang espiritu. Ayan. So, ibig sabihin, hindi lahat ng espiritu is mabuti. Yes. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. So, nakita natin sa mga huling araw, lalo na ito, yeah. Anong meron kapag November? All Saints Day. All Souls Day and All Saints Day. O yan. Diba? Anong araw pwede pinagdiriwang? 1 and 2. Ayan, praise the Lord. Ayan. So, pinagdiriwang yan, 1 and 2. Ayan. Ano ba yung dyan? Ano yung ginagawa dyan kapag yan, araw ng mga patay? Pray para sa sisindi ng kanila. Nagpipray. Nagpipray para sa kaluluwa and then nagsisindi ng kanila. Okay. So, the moment na mag-November, andyan na lahat ng mga tao, busy. Pagpasok ng November, busy na. Diba? Sa paghahanda, sa pagprepara ng mga para sa gagawin or para sa gagamitin or para sa kakainin or para sa iaalay doon sa sementeryo. Yes. Amen, family. So, alam naman natin na lahat naman tayo is dumaan doon. Amen. Even naman kami, yan, kahit sila pastor, kahit sila daddy, sila prophet, dumaan naman sa ganyan na yung panahon ng kalagalag, panahon ng mga ng November 1 and 2. Dumaan naman dyan, yan, mag-offer, di ba? Kahit naman ngayon. Amen. Maraming mga tao na Dadala ng mga flowers. yan, nagdadala ng mga bulaklak, nagdadala ng mga pagkain, doon sa mga mahal nila sa buhay na namayapanan. Amen, family. Pero alam ba natin na that isa yan sa wrong practices nating mga Pilipino. Diba? Alam nyo ba na isa pa yan sa maling pamamaraan or maling paniniwala nating mga Pilipino. Amen, family. Kaya nga sabi nga, kung ang physical natin, yan, malakas, kayang gawin lahat, trabaho, kayang gawin lahat, pero yung true spiritual, madali tayong malilin lang ng kaaway. Diba? Pero pala, ginagawa na natin, pero hindi natin alam, in the spirit, mali pala yun. Diba? Gumagawa tayo ng mga bagay na akala natin normal. Yes. Pero true spiritual is abnormal na pala siya. Amen, family. Hindi naman po namin sinasabi na dahil lahat naman tayo is meron kanya-kanyang paniniwala, kagaya ng last Sunday, yung topic ni Pastor is about sa mga Diyos-Diyosan, about sa mga rebulto. Diba? Kasi kung hindi natin isisiwalat lahat ng mga maling prinsipyo ng mga tao, magpapatuloy at magpapatuloy talaga. Amen, family. Magpapatuloy talaga. Kaya nga bakit merong delays sa blessing? Bakit merong delays sa healing? Diba? Bakit may mga ganyan pangyayari? Kasi hindi alam na, akala lang normal lang ang buhay dito sa mundo, pero hindi nakikita yung mga ginagawa pala is mali. Hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Amen.
November 1, ayan, makikita natin ang buong Pilipinas pupunta doon sa hinayan ng mga mayayaman, maraming dala, na akala mo fiesta. No, ang daming dala, ipagluluto lahat ng gustong luto, no, pumanaw na. Amen? Diba? Sino ba, meron ba na nag-alay ng mga pagkain o mga bagay-bagay doon sa namatay na gusto mong buhay pa? Kadalasan sa lahat ng mga tao, mag-o-offer ng gusto nung namatay na. Amen. Kung dati yung kamag-anak nila na namatay na yun, gusto yung mga, ano yung anong kadalasan gusto? Spaghetti ba? Or gusto ba ng biko? Or gusto ba ng, mayroon pa, may sigarilyo, may alak, may, kung ano yung ginagawa ng buhay pa yung tao na yun, yun yung ialay niya doon sa namatay na. Amen. Kasi yun yung gusto eh. Hindi siya nag-alay na gusto niya, ito, gusto ko to kasi ganito, ganyan, ganyan. Ang gagawin ng tao na buhay pa, ang ialay niya yung gusto ng tao na namatay na. Amen, family. Amen. Yan. Sino naman, tanong, sino yung nakikinabang nung mga inokto, nung mga dilagay nyo doon? Sino yung nakinabang? May nabawas ba doon? May nanalo ba doon? Kinain ba yun ng pinag-alayan natin? Di ba? Oh. Bakit hindi na lang gawin na nagluto ka, naghanda ka, nag-prepare ka para sa buhay? Bakit kailangan para sa patay? Experience ko last month na to. Then, tapos ang kamag-anak namin, ang dami nila magdaan. Alis lahat ng mga nagdadaan doon, pinapakain nila kasi birthday doon nung namatay. November 1, araw din ang kapatid ng kamatay. Then, nagdada siya, ang dami-dami pagkain. Ang dami pagkain. Pero wala naman po yung, kasi ang favorite namin na nag-deliver lagi, tsaka ang minum na anak. Wala naman po yung gawin na gano'n. Ang nilagay na nila pagkain para sa lahat ng tao. Gustong makisilamuha sa kanila. Yun po. Yun ang experience ko. Yun. Ayan. Praise the Lord. Thank you po for sharing po yung ginawa ni nanay doon. Ito nitong nanay natin. Doon lang po ako nakarating sa amin. Doon nang mamatay si nanay at si tatay ko. Ngayon lang ako nakauwi. Then, yung mga kamag-anak pala namin, ganun pala ang ginagawa. Parang fiesta. Wala na kamag-anak. Sige, ang daming pagkain talaga mananawa ka. Yan, ganyan yung mga ginagawa, di ba? Halos nakikita-kita sa araw na yan. Pero nung nabubuhay pa yung tao na yun, halos hindi magkita. Amen, family. Halos hindi magkita ang mukha sa mukha. Yan po ang Diba? hindi ko talaga. Pag birthday ng tao na nung buhay pa, kung ano lang yung, pasensyahan mo na, ito lang yung meron tayo, ito lang yung lahan natin. Pero, Ngayon na po, Pastor, ang mawala si Alan. Sana makilala niyo yung mga kapatid niya. Makakilala siya. Yun lang po. Yun ang hiling ko talaga. Kasi gusto ko siya maging masaya. Kasi lagi siyang sad. Lagi siyang malungkot. Sabi niya malalang kapag-alo. Wala na akong space. Ay, kasi gusto ko ka. Nasa sabi ko. Kaya, di sa nanginginay doon niya. Ako lang ito sa kanya. Kasi naawain ako sa kanya. Yeah. so, ayan ha. Kaya tayong mga buhay pa, habang buhay pa yung mga magulang natin, iparamdam natin yung pagmamahal. Amen. Amen, family, iparamdam natin yung pag-ibig natin bilang mga anak sa magulang natin. Tayo ng mga magulang, iparamdam naman natin yung pagmamahal natin sa mga anak natin. Ha? Hindi yung sa panahon, kung kailang wala na sila dito sa mundo, doon mo lang ipaparamdam, hindi naman na yan mararamdaman. Hindi naman na yan ma-appreciate nung namatay. Diba? Kaya maraming tao ang gumagawa nito na hindi alam yung katotohanan. Akala nila, ito yung realidad na buhay. Ito talaga. Kapag November 1, November 2, ito talaga yung gagawin natin. Pupunta talaga tayo doon. Alalahanin natin yung ano natin to, tatay mo natin to, lolo or lola, ganyan-ganyan. Kailangan buo tayo, kailangan
Sino yung mga taga-probinsya? Uuwi pa talaga. Maglalaan talaga ng panahon para makasama sa araw na yun. Pero nung buhay, hindi man lang na-appreciate yung buhay ng tao, hindi man lang na gawin siguro ng mabuti, hindi man lang siguro napasaya, puro nga, consumption nga lang siguro yung ginawa. Diba? Yan yung hirap. Yan yung mahirap sa mga tao ba na hindi alam yung dapat na gawin talaga. Amen. Amen? Kaya nga, ayan, kasi ngayon is November pa naman, kaya yung ano natin is, andito pa rin sa ganito. Hindi naman ibig sabihin na kada November is ganyan yung ano natin, but yan talaga yung katotohanan na kailangan malaman talaga ng lahat. Na, Pwede po ba? Pag mawala yung kapatid ko, dalawin yung anak siya para makita niya naman kung sino ang nagmahal sa kanya. Yun ang aking hiniling. Awa ko ng Diyos, tinugo ng Panginoon ang aking kalangin. Talaga nagpuntahan sila ng magpapatay. Kaya naging masaya ang kapatid ko bago siya mawala. Yan lang po talaga ang talaga pasalamat ko sa Panginoon. Yan ang lagi. Kaya nga ako sa mga anak ko, David, wait sila kabit. Kabit sila kasi sa akin. Hindi nila ako maalala mas kung meron na ako nagkaramdam kasi alam ko may pamilya na sila. Kasi may pamilya na rin ako, si Alan niya. Kaya inisip ko na lang, hindi na lang po parala. Pero masakit din po. Kasi iba yung kasaya ng mga anak para sa magulang. Masakit kasi hindi po ako nabibigyan ko sa magulang. Kaya gusto ko ipahimatik sa aking mga anak. Na sana dito pa po, kinanay ko kayo umiyak. Parang sa inyo nagpararal. Bakit di nyo ako pinapansin? Yan lang alam ko, pero alam ko, itong Pasko na to, blessing. Blessing. Amen. amen. Praise the Lord. So, ayan. Hallelujah. So Ayan. ito ay emotional ako kasi pagdating sa ganyan. Hallelujah. Praise the Lord. So, ayan, yung family, di ba? Yung ginagawa natin na ganyan, yung pag-ari ng ganyan, ng mga pagkain sa mga mayapana, yung pag-pray, ayan, yung kausapin natin yung mga, yung kausapin natin yung mga napayapana, that is wrong practices na ginagawa natin. Amen. Kaya nga sinasabi na, bakit natin, ano pang gagawin mo dyan sa namayapana? Ano pang gagawin natin sa kanila? Wala na tayong magagawa yan. Diba? Itong mga buhay, bakit hindi natin, bakit hindi natin pahalagahan yung mga may buhay pa? Diba? Bakit hindi natin pahalagahan yung isa't isa? Yes. Diba? Ngayon kasi, kadalasan kung sino pa yung wala na, doon pa na a-appreciate, doon pa nakikita na sana pala, ganito, ganyan. Kasalanan ko ba mag-uwi pa? Kasi may mga pamangkin ako na ano sila sa magulang nila. Tapos nung mawala yung magulang nila, lagi nila sila, ay, mission ko ba? Nag-text ako. Bakit yung boy pa, mama yun? Hindi nyo ikilala yung mission ko. Bakit ganun? Masama ko ba yung salita ko na yun? Para ako ng pusta. Hindi naman po siya sa ba't yung parang sarili mo lang siyang opinion or Kasi sarili mo. nasaktan ako. Nakita ko kasi yung sakit niya. Walang dumadala, walang ano. Tapos, pag nawala na sabihin, ay, mission mama. I love you, mama. Sana sinabi niyo yun ng buhay pa. Opo, pwede naman natin yan i-ano sa kanila, ipasabihin na ganyan, but sa maayos na paraan na hindi tayo. Pero ako lagi ako nag-mission sa akin ng anak ko. Kasi yun talaga yung realidad po ngayon na yung mga buhay hindi talaga pinapahalagan. Yes. No? Kung meron naman kayong tao, doon lang talaga ma-appreciate. Kaya nga, No? Pastora, ang sabi ko sa akin ni Ana, pag ako nawala, ipag-remake ko na lang ako. Huwag na sila makikita-pray ko sa kanila. Hindi pwede. Sabi ko masama yun. Sige, alam ko natin yun na mamaya na eh. Ayan na. Kaya sabi mo sa katabi mo, family. Habang buhay pa, yung mga mahal natin sa buhay, mahalin natin. Huwag natin pang problemahin. Huwag natin pa konsumisyonin. Ha? Lalo na yung mga anak ay huwag talagang
mga nanay natin, huwag pa konsumisyonin yung mga anak natin. Diba? Yan, tayo mismo, iparamdam natin yung pagmamahal, yung pagmamahalan ba sa isa't isa. Hindi kung kailan, wala na, ito yun, andun lang yung salitang I love you, Yes. andun lang yung salitang mahal kita. Diba? Ikaw ang ganda ng isa. Yes, kadalasan pa naman ngayon sa magulang sa anak, lalo na kapag malalaki na, mahihiya na yan mag I love you, mahihiya na yan na mahal kita, mahihiya na yan yayakap, mahihiya na yan magmamano, diba? Lalo na sa mga yan, mga ganitong edad. But dito, kahit naman kami, ganun kami. Mahal namin magulang namin, pero hindi kami ganun ka-open o hindi kami ganun, ano ba, yung mga ano magparamdam, mas okay sa amin sa chat, ganyan, isa sa chat na nahihiya ka. Pero the moment na nakakonekta kami dito sa Jao, doon namin na-realize na, ano pala, na hindi pala tama, na pagkit, lumaki ka na ng ganyan, mahihiya ka na mag-love you. Na lumaki ka na ng ganyan, mahihiya ka na yayakap sa magulang mo, mahihiya ka na mag-ano. Diba? Kasi abang nabubuhay na yung magulang natin, pahalagahan natin. Kahit sermon pa ng sermon yan, kahit dakdak pa ng dakdak yan. Pero alam naman natin na lahat ng mga sermon yan is para lang din naman sa atin lahat. Diba? Para sa ikabubuti din naman ang lahat. Kaya nga, mahalin natin yung mga, yan, yung mga lola natin, lolo natin, kasama pa natin ngayon. Eh kami na, wala na kaming lolo at lola. Nanay at tatay na lang kasama namin. Kaya tayo, may mga lolo at lola tayo, mahalin pa rin natin. Ha? Iparamdam pa rin natin yung pagmamahal sa kanila. Ha? Amen, family. Sabi mo sa katayong family. I love you. I love you. Okay. Mahal kita. Sa presensya ng ating Panginoon. Pasensya ng ating Masasabi na bawat pumunta dito sa gawain is ano talaga, masaya talaga, okay talaga. Minsan may mga pinagdadaanan din yan sa buhay. Pero nakausapin natin sila, kamustahin natin sila, makakagaan na yan ng loob. Amen. Amen. Ayan, praise the Lord, thank you, Jesus. So balik tayo. Balik tayo. Ayan, praise the Lord. Ayan, so yun nga. Ngayon, i-appreciate natin yung mga kasama pa natin. Yung mga patay, hindi na tayo ma-appreciate yan. Kahit ipaghanda mo pa yan ng bongga. Kahit bigyan mo pa yan ng napakagandang bulaklak. Na mamahalin, regalo, hindi na yan ma-appreciate. Diba? Ang na-appreciate na lang niyan, yung taong buhay. Diba? Yung mga taong nakakapakinabang niyan. Diba? Buti sana kung yung inalay mo na yan is kinain talaga. Na galaw talaga yung naman. Minsan nga, yung mga tao ngayon doon na mag-shopping. Ngayon na ano, yung mga November 1 and 2 yan, yung mga post ko sa newsfeed. Nakikita mo eh, ito okay na ito pang isang linggo, doon na grocery sa sementeryo. Diba? Hindi na makaka-appreciate yung binigyan mo yan. Diba? Even family. Gusto na lang din naman natin tumulong sa buhay. Bigyan na lang ng personal, hindi na yung yan pa ang galing sa sementeryo na inaray mo sa ano. Amen, family. Amen. Ha? Kaya, yan, ginawa namin po kayo inaano nga kasi minsan sarili po tayong mga paniniwala. But ito po talaga yung realidad. Na lahat po ng mga ganyan, mali po yan. Amen, family. Amen. Mali po yan. Kahit yung pakikipag-usap sa namayapa na, mali po yan. Di ba po sabi po dito? Ayan, balik tayo. Ayan. Deuteronomy chapter 18, verse 11. Ayan, sabi dito, ng mga mananawas at ng mga sumasampunit sa mga espiritu ng namatay. Mali po yun. Amen, family? Amen. Amen. Praise the Lord, thank you, Jesus. Ayan, katulad yung makikipag-usap sa namatay, di ba? Sa Bisaya yun, mga G. Mga G ang tawag ko doon, yung di ba, sa isang lamesa, may kandila, may mga pagkain na inilagay, tapos doon, makikipag-usap ka. Kasi alam ko po yun, kasi ganun po yung ginagawa din po ng magulang ko. Before na nandoon pa ako sa kanila. Pero ngayon naman, glory to Jesus, hindi ko naman sila nakikita na nagaganyan. Or hindi ko lang alam. Yan, ha? Hindi ko lang alam. But, yan, buti nga, kahit pa paano, nakakonect ako sa ministry na to at naalis yung mga ganun dito. Pag November 1 ay wala lang. Normal lang na araw sa amin, walang special doon na para lalahanin mo yung mga namatay, wala. Di ba, sabi nga,
Bakit pa natin ipanalangin yung mga namatay? Namatay na nga yan na. Mananalangin ka dyan na. La, Lord, kung nasaan ka man ngayon, gabayan mo kami. Diba? May pag-usap kayo ganyan. La, Lo, si ano mo ka? Masama yung pakiramdam ngayon. Baka pwede po, pagalingin mo. Or sabihin mo sa Panginoon na, Lalo, na pagalingin mo naman si ano. Mali yun, family. Ha? Hindi tayo pwedeng doon kukonekta sa patay. Amen, family? Amen. Ha? Mali yan. Ha? That's wrong practices. Huwag nga daw tayo makikipag-usap sa namatay na. Sa mga espiritu na namatay na, huwag na tayo makikipag-usap. Ha? Amen, family? Amen. Kasi the moment na ang buhay, inalay mo sa namatay, yung katulad ito, yung sinabi na, La, si ano, ganito, huwag natin mag-ano ng pangalan, mahirap na in Jesus name. Nala, si ano, ganito, may sakit, okay lang ba na pagalingin mo to? Na kunin mo yung karamdaman nito, La, pagalingin mo siya. The moment na pinaniwalaan mo yan, the moment na gumaling yan at naniwala ka na dahil yun sa lola mo, na dahil yun sa lola mo na namatay, ay sureball. Naku, sureball talaga. Mas may faith ka pa doon sa namatay na pinagaling yung buhay, kesa doon sa Diyos na nagbigay buhay, ay sigurado, lahat ng ospital, pupuntahan yan. Yun yung buhay na inalay mo doon sa patay. Jesus name. Halimbawa, ito lang, si Pilato, may ano siya lang, may sakit siya ngayon. Pwede ba pagalingin mo to siya lang? Ito ako, yung Pilato na yun. The moment na binanggit mo yung pangalan niya doon sa namatay, lahat ng ospital pupuntahan ng Pilato na yun. Dahil hindi malaman kung ano yung karamdaman na biglang dadako in Jesus name. Diba kasi buhay, ialam mo doon sa patay. Yung buhay, binanggit mo yung pangalan sa patay, hindi siya tama. Wrong practices yan, family. Ha? Kaya tayo kahit sa mga kabataan na nakakapakinig nito, tayo yung magsabi sa mga magulang natin na bakit kailangan gawin yan, bakit kailangan ganito tayo yung magtama sa mga magulang natin kasi sa mga mga ninuno na ganito yung mga ginagawa nila noon. Kaya continue pa rin sila sa paggawa ngayon. Kung baga kung ano yung ginagawa ng mga ninuno nila noon, ganito pa rin yung mga ina-apply nila, ganito pa rin yung ginagawa nila kasi pagsunod, pagrespeto sa mga ninuno. Pero mali yun, family. Amen, family? Amen. Ayan. Pakisabi sa katabi ng family. Family. Hallelujah, praise God. Mali yan. That's wrong principle. That's wrong practices. Kung mag-pray ka na lang, nakagalingan sa buhay, bakit hindi na lang sa Diyos? Diba? Bakit hindi ka na lang pumanita agad sa Diyos? Na Lord, si ano may sakit, ikaw na ko bahala, pagalingin mo Lord, gagaling to Lord, naniniwala ako. Nagagaling to Lord, naniniwala ako Lord, dahil ikaw yung nagbigay buhay dyan, ikaw yung makakapagpagaling dyan. Diba? Kasi na lang bumanggit sa Diyos. Bakit doon ka pababanggit sa patay? Wala namang kinalaman na yun sa buhay. Yes, wala namang kinalaman yan sa buhay. Diba? Huwag natin dalhin yung buhay sa mundo ng mga patay. Diba? Huwag natin gawin yun. Amen, family? Amen. Ayan, praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Sabi dito, people are doing spiritual activity na makakapahamak sa kanila. Kala nila okay lang yun, na isang huli mo yung buhay sa patay. Kala nila okay lang yun. Hindi nila alam, nakasalagay yung buhay ng tao na yun doon. The moment na iyan mo sa patay. Amen, family. Kaya dapat ngayon, ha, alam na natin yung kailangan, kung ano yung mga maling-maling mga practices na natin, talaga, the moment na nakakulit na tayo sa ministry na to, hindi na tayo magpapadaya sa
galing sa Panginoon yan. Amen? Lahat yan galing sa kaaway. Diba? Hindi nyo ba alam? Lahat ng mga yan, magtatawas, magkukulang, magbabarang, albularyo, lahat yan, tuwing November 1, November 2, yan yung day off nila. Yan yung pakalat-kalat din sila sa mga sementeryo. Kumukuha ng mga, yung sabi na, kinukuha nila yung, tadya? Ano yun? Yung, saan ba? Sa tuhod yung baby. Para meron silang pinupuntahan tuwing araw ng mga patay doon sa sementeryo. Nakakala nila na ito, kumbaga ano ba, may mga rituals. Yan, yung mga anting-anting na yan, na bakit itatabla ng mga ito, itatabla ng ganyan. Yan, lahat yan mga wrong practices. Galing po yan lahat sa kaaway. Diba? Galing yan lahat doon. Yung mga na yan, albularyo na yan, matatawas na yan, pupunta doon sa sementeryo, kukuha ng mga bato-bato or mga puto-puto doon na namatay na. Tapos ikaw naman na may sakit, pumunta ka doon sa kanila. Tapos ngayon, yung nakuha nila sa sementeryo, ilagay doon sa tubig mo, ipainom sa'yo, sure good. Lulobo yung tiyan. Kaya magtaka ka na lang, bakit pagdating sa ospital, walang findings? Bakit pagdating sa ospital, halimbawa, nasa bahay ka, hirap na hirap ka na. Diba? Grabe na yung kirot, grabe na yung sakit na hindi mo maintindihan, pero pagdating sa ospital, walang findings. Hindi alam kung ano yung dahilan, bakit masakit si tiyan, bakit masakit si ulo. Diba? Kasi, mga witchcraft. Yan. Kaya nga lagi pag nag-pray, every witchcraft, wizard, witches, and curses, sinisira talaga kasi yan yung mga gawa ng mga masasamang kaaway. Amen, family. Yan yung mga kailangan masira. Kaya akala natin normal lang yan na sumangkuni sa kanila, pero hindi yan normal. Kumbaga, tinano na natin yung buhay natin. Hindi mo alam, pumunta ka doon, normal lang, or napagaling ka, hindi mo pala alam, ikaw, isa ka na sa inaalay. Yung buhay mo pala, inalay na doon sa sa Diablo. Diba? Hindi natin alam, akala natin, normal ka. Buti, pumaling ako, pero hindi mo alam. True spiritual, inalay ka na pala. Diba? Bakit ang tao biglang namatay? Walang finding sa, sa doktor? Yung kahit, ano ba tawag doon? Yung, diba, pag i-imbalsa mo, yung para malaman kung ano yung cause of death. Autopsy. Walang makita, walang findings. Diba? Pero doon sa mga albularyo, sa mga matatawas, sa mga witchcraft na yan, ay sigurado kahit yung pulis na nagtulong sa inyo, yung mismong abogado ay isa na rin pala sa inalay doon. Lahat nakakalaban sa kanila. Isa na rin yung buhay na nakaano doon sa Diablo. Diba? Maraming tao na hindi alam yung ganyan. Diba? Akala nila normal lang. Pero true spiritual, mali. Diba? Maraming tao, malalakas yung paniniwala, malakas yung pananampalataya. Diba? Kadalasan sa mga Katoliko ay talaga, mataas yung faith nila. Diba? Yes. Grabe yung faith nila. Pero ang faith nga lang, sa mali nga lang nila ibinibigay. Diba? Mas doon nila ibinibigay sa hindi naman talaga makakatulong sa kanila. Makakatulong, pangsamantala, makakatulong, panandalian, pero after nun, Malik-malik ka sa kanila. yes, hanggat may pera ka, hindi ka tigil. Padadan mo nila yun. Yes. Diba? Akala mo gagawin mo sa bahay, okay na, pero hindi mo alam. Nasalo mo na lang kondisyon. Yes. Diba? Naniniwala ko. Kaya, hindi talaga, na kailangan, ito yung time na malinawag talaga tayo na talaga natin yung mga maling prinsipyo kasi ng tao eh. Kaya sabi, kapag ang prinsipyo hindi naka-align sa prinsipyo ng Panginoon, madali na talagang maililigaw sa tao. Kasi hindi naman lahat ng masama, isang alaw agad masama. Tingin kasi ng tao dyan, normal lang yan. Nagiging normal lang sa mga paningin ng tao. Pero kung spiritual, mali na. Meron ka na palang mga nakakaano pa dyan na hindi talaga
sobrang lakas ng paniniwala ng tao sa ganyan na akala okay lang yung pakipag-usap ng mga namatay na. Ginagawa na talaga taon-taon na. Diba? Kaya nga, habang buhay pa, yung mga tao na mamamahalan sa buhay, bakit hindi natin iparamdam yung tunay na pagmamahal? Bakit hindi natin iparamdam or ibigay sa kanila yung attention na hinihingi nila? Diba? Habang buhay pa. Hindi yung habang buhay, doon pa mga nag-away. Doon pa merong mga galit sa isa't isa. Doon pa merong mga hinanapit sa isa't isa. Na moment na namatay na, doon pa lang nakapagpatawad. Bakit gano'n ng tao? Kasi napupulag ng kaaway. Diba? Sabi nga hindi tayo nakikipaglaban sa laman, kundi nakikipaglaban tayo sa spiritual. Akala mo yung tao na nakagalit mo ngayon, akala mo yung tao na nangyari mo sa'yo ngayon, yun yung tao na as in siya talaga yung kaaway mo. Pero hindi natin alam kung spiritual, merong spirito behind sa kanila. Kaya nga kung alam mo yan, hindi ka ganun maapektuhan. Kahit ano pang sabihin yan sa'yo na masakit, hindi ka maapektuhan. Kasi alam mo kung sino yung kalaban mo. Diba? Kahit gaano pa kasakit at bitawan yan, kahit ano pang sabihin yan, hindi ka maapektuhan, mamahalin at mamahalin mo pa rin. Diba? Kasi hindi naman siya yan eh. Diba? Yung spirito yung behind sa kanya kasi ang kaaway, ano bang trabaho niyan, diba? Hindi magkaroon ng paguluhan ng sa pamilya. Magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Magkaroon ng kagalitan. Diba? Tapos, Gusto nila yun eh. away, ayaw ng away na kaya mag-away eh. Kasi ayaw lang yung bati-bati, gusto niya kaya magkakaaway. Yes. Diba? Yan yung gusto ng diablo. Kaya kung meron tayong mga hindi nakaintindihan, kaya masasabi, the moment ka manalangin, the moment ka na sa Panginoon, makipagod sa Panginoon, hiniin mo na yung kapatawaran. Pagbigyan ka muna ng kapatawaran sa mga tao na nakasakit sa'yo. Diba? Kasi hindi talaga tatalab yung panalangin, bakit may hiling na hindi tumatalab? Kasi hindi pa man hindi pa man nakapagpatawad sa mga tao na nakasakit sa kanya. Diba? Kaya ngayon, kung meron tayong mga samaan ng loob sa magulang, magulang sa magulang, anak sa magulang, magulang sa anak, ito yung oras na iparamdam natin yung pagmamahal natin sa kanila. Na meron pang halaga yung buhay nila kung bakit nandito ka sila sa mundo. Kasi the moment ang tao hindi mo nabigyan ng pagpapahalaga, akala niyan wala na siyang kwenta. Amen. Akala niyan wala na lahat. Wala na nagmamahal sa kanya. Kaya nga di ba meron nagpapakamatay? Diba? Sila na mismo kumukuha ng sarili nilang buhay. Kasi yung mga tao, masyado mang persecute, grabe, manira, grabe, mang wasak, Namusga. ng tao, grabe talaga yung mga away. Diba? Amen. Kaya humahantong sila sa ganyan. Sila na lang mismo, magpakamatay na lang sila, kunin yung sarili nilang buhay. Kasi akala nila wala nang nagmamahal eh. Kaya ngayon, iparamdam natin yung pagmamahal natin sa isa't isa. Diba? Amen. Lalo na sa mga magulang natin, ay sigurado, marami. Magulang sa anak, hindi nagkakaintindihan. Magulang sa anak, walang respetuhan. Diba? Anak sa magulang, walang respeto. Diba? Pinagsasabihan, dabog dito, dabog doon. Pag namatay, kagaya na sinabi nanay, doon ang makapag-I love you. Doon ang makapagsabi ng mahal kita, hindi naman na yun maririnig. Hindi naman na mararamdaman yung pagmamahal mo na gusto mo pang iparamdam. Wala nang kabuluhan yan. Diba? Wala na tayong magagawa sa mga namatay na. At wala na rin magagawa yung mga namatay sa buhay pa. Amen, family. Ang sabi nga, hindi na natin maipapanalangin yung mga namatay na. Dapat ang patay ang manalangin sa atin. Amen. Diba? Kasi alam na nila yung nangyayari itong spiritual. Tayong mga buhay pa, lalo na kung wala kang salita ng Panginoon, madali kang malinlang. Nakakala mo normal, pero spiritual hindi na normal. Amen, family. Ha? Ngayon, kaya nga diba ang ng Panginoon sa atin, yung love, yung joy, yung peace, yung dapat yung meron ang bawat isa. Diba? Kasi yan yung mahalaga na maramdaman ng mga tao na nabubuhay pa dito. Amen. Diba? Huwag natin hayaan na
dumating yung huling araw ng mga tao bago ka palang makarealize. Di ba yung iba nga sinasabi niya, ito na yung katapusan ng mundo. Ayan, andyan na yung pagmamahal ko sa'yo, ipaparamdam ko na mahal kita, ipaparamdam ko na concern ako sa'yo. Di ba? Hindi, mali yung family. Ngayon pa lang, iparamdam na natin yung pagmamahal. Pagmamahalan pa. Di ba? Amen. Pagmamahalan sa isa't isa. Iparamdam natin. Ha? Yes, alam ko yan, mga anak. Yan, yung mga kaedara namin, mga kabataan ngayon, pahalagahan natin yung mga magulang natin. Yes, habang kasama natin sila, pahalagahan natin. Di ba? Kung kayo, kasama niyo pa mga magulang niyo ngayon, ay pasalamatan niyo ang Panginoon. Yan, si Pastor, di ba? Hindi na kasama yung mga magulang niya. Di ba? Ako, hindi ko kasama mga magulang ko kahit malapit lang, ha? Pero hindi kami katulad ng dati, ng mga kabataan namin na magkasama gigising, magkasama kumain. Hindi na. Di ba? Kaya nga nung nakapag-asawa ko, doon ko lang na-realize na dapat palang pahalagaan ng magulang. Na bawat sermon pala ng magulang is mahalaga. Hindi pala dapat yan na ikagalit natin ng mga anak. Yung pagsasaway sa atin, yung pagtatama sa atin, hindi pala yan mali na ginagawa ng magulang, kundi para pala yan sa atin. Di ba? Yes. Kaya nga sabi ng mga kabataan pa, huwag niyong madali ng buhay. Huwag kayo agad mag-asawa. Kasi hindi niyo alam yung daranasan niyo. Amen. Di ba? Hindi natin alam kung yung daranasan natin. Saka mo lang maiintindihan ng magulang the moment na ikaw maging magulang ka rin. Yun, totoo yun. Noon, kabataan ko, hindi naman ako naniniwala sa mga sinasabi ng magulang ko. Pero the moment na nagkaasawa na ako, nagkapamilya na ako, nagkaanak na ako, doon ko na-realize kung gaano kahirap maging magulang. Doon ko Amen. na-realize kung gaano kasarap pala sa piling na kasama mo pang gumising yung magulang mo. Yes, pahalagahan natin mga magulang natin. Ha? Habang buhay pa, pahalagahan natin. Hindi ko kailan, malapit ng Jesus name, doon pa tayo makarealize. Ngayon palang, ma-realize na natin. Ha? Amen, family. Amen. Yan. Thank you, Jesus. So please, sige po, tayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Pakitaas po yung kamay natin lahat. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. To those who's watching this live streaming, as you are still connected to this ministry, as I am working under the supervision, anointing of my spiritual father, anumang mga gawa ng kaaway laban sa inyong mga buhay, masisira lahat sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus Christ, lahat ng mga gawa ng diablo, lahat ng mga gawa ng kaaway, in Jesus' mighty name, masisira lahat sa pangalan mo, Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. And as one of the spiritual daughter of your servant, I clearly declare, in the mighty name of Jesus Christ, that every declaration, every prophecy of the prophet of God, that this November is the month of blessing, is the month of good health, is the month of acceleration, is the month of increase and favors. I decree and declare that it shall come to pass. Every declaration and every prophecy of the prophet of God, in the mighty name of Jesus Christ. At anumang mga sakit, karamdaman na inyong nararanasan, internal and external, in the mighty name of Jesus Christ, be consumed now by the fire of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus Christ, lahat ng klase ng karamdaman, in Jesus' mighty name, be rebuked now, in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, be healed now, be free, be delivered. In the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless your family. God bless you. Hallelujah. Praise God. Sige po, taas po natin yung kamay natin, family. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. This is the day. This is the time na gustong iparating sa atin ng Panginoon kung gaano kahalaga ang buhay ng bawat tao na nilalang niya, na hindi lahat ng mga tao na nakakasalamuhan natin na the moment na hindi pagkakaintindihan,
The moment na merong awayan, the moment na merong kaguluhan, na akala natin is sila na yung mga nakakapagpabigat sa atin, sila na yung nakakapagbigay ng kalungkutan sa atin. Hallelujah, ito yung araw na gustong i-realidad sa atin ng Panginoon. Na the moment nakasama pa natin yung mga mahal natin sa buhay, pahalagahan natin. Na the moment na kahit ano pang mga ano pang mga sermon niyan, ng magulang natin, ano pang pagsasabi sa atin, ano pang pagtatama sa atin, ito yung realidad na kailangan natin mahalin yung mga magulang natin. Kahit ano pa, sa kabila ng mga masasakit na salita na bitawan sa atin ng kapwa natin, ito yung time, ito yung realidad na hindi sila yung kaaway natin, na hindi sila yung mga tao na nagbibigay kabigatan sa atin, kundi yung mga espiritu behind sa mga tao na yan. Kaya family, hallelujah, kung meron ng mga tao na nakabigay kabigatan sa inyo, meron ng mga tao na nakasakit ng damdamin nyo, nakasakit sa inyo physical, spiritual, emotional, mental, ito yung time na magbigay tayo ng kapatawaran sa kanila. Kasi alam naman natin na ang kaaway is hindi yan gagamit ng mga tao na malalayo sa atin. Hindi yan gagamit ng mga tao na hindi tayo maapektuhan. Ang kaaway, gagamit yan ng mga tao na malapit sa atin mismo. Mga tao na nakakonekta sa atin mismo, na the moment na gawan ka ng hindi maganda, sigurado na maapektuhan ka. Kailangan hindi tayo magpatalo sa kaaway. Kailangan ma-realize natin ang katotohanan. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. At anumang mga maling mga pananaw, anumang mga maling paniniwala natin noon, hallelujah, ngayon na unti-unti sinisiwalat sa atin o ipinapahayag sa atin yung katotohanan, sana we pray, decree, and declare na lahat ng mga maling prinsipyo matutuwis sa prinsipyo ng Panginoon. Lahat ng mga wrong practices na ginagawa ng mga tao, malaman nila na lahat yan walang magandang may dudulot sa kanila. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Punta kayo dito sa unang family. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Oh God. Hallelujah. Alam ko na ang bawat isa. Hallelujah. Merong mga tao na hanggang ngayon is nagbibigay ng bigatan sa atin. Merong mga tao na nagbibigay kasakitan sa atin. But sa araw na to, wala sa atin